Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na mag-iiwan ng marka sa ating isipan. Sabi nila, ang pag-ibig ay mapagparaya. Ngunit paano kung ang pinakadakilang pagpaparaya para sa isang minamahal ay siya ring pinakamatinding pagtataksil sa iba? Posible bang paghatian ang iisang puso nang hindi ito nagiging abo? Samahan ninyo ako sa kwento ni Natala at Sinag sa ilalim ng kalangitan ng Baryo Pag-asa. Ang amoy ng bagong saing na kanin at mainit na sabaw ng sinigang ang sumalubong sa gabing iyon. Ngunit para kay Tala, may ibang bigat na tila nakalutang sa hangin ng kanilang maliit na hapagkainan. Sa gitna nila ni Sinag, ang kanyang kakambal ay si Angelo, ang lalaking pareho nilang pinakasalan, ang sentro ng kanilang kakaibang mundo. Isang perpektong larawan ng kaligayahan kung titingnan. Si Angelo, na may ngiting kayang magpatunaw ng kahit anong pagdududa, ay nagsandok ng kanin para kay Sinag. Kainin mo ito, mahal. Kailangan mong magpalakas. Anya, at sa isang saglit, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa kamay ng dalaga. Isang dampi na nagtagal, mas matagal kaysa sa nararapat. Pinigilan ni Tala ang hapdi sa kanyang dibdib. Pilit siyang ngumiti nang bumaling sa kanya si Angelo at nagsandok din para sa kanya. Para sa iyo rin ni Tala, aking bituin, aking bituin. Ang tawag na yon ay dati rating nagpapakalma sa kanyang mga alon ng pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, parang wala na itong bigat. Isa na lang itong salitang binibitawan sa hangin kasama ng mga pangakong tila unti-unti nang kinakain ng alon mula sa dalampasigan ng Baryo Pag-asa. Ang kasunduan, iyon ang kanilang pundasyon. Walang selosan, pantay na pagtingin. Mananatili tayong buo, anuman ang mangyari. Naalala ni Tala ang mga luhang kasama ng pangakong yon, ang mga yakap na mahigpit sa pagitan nilang magkapatid. Bago nila sinuong ang kakaibang pagsasamang ito, ginawa nila yon para sa isa't isa, para hindi magkahiwalay. Ngunit habang pinapanood niya ang paraan ng pagtitig ni Angelo kay Sinag, isang titig na puno ng pagsamba na bihira niyang matanggap, nararamdaman niyang gumuguho ang pundasyong yon, butil-butil, sa bawat segundong lumilipas. Mayroon akong magandang balita para sa ating tatlo, biglang sabi ni Angelo na pumutol ka sa katahimikan. Inilapag niya ang kanyang kutsara at tinidor at ang kanyang mukha ay nagliwanag sa pananabik. Si Sinag, na tila laging nakahandang saluhin ang bawat salita ng lalaki, ay napasandal, ang mga matay kumikinang sa interes. Ano yon, Angelo? Tanong ni Sinag. Ang boses ay puno ng musika. Huminga ng malalim si Angelo, tila isang aktor na magsisimula ng kanyang pinakamahalagang monologo. Matagal ko na itong pinag-iisipan, ang pangingisda rito sa Baryo Pag-asa, na pag-iiwanan na tayo. Maliit ang huli, luma ang mga bangka. Paano kung magkakaroon tayo ng sarili nating high-speed fishing boat? Ang mga mata ni Sinag ay lalong nanlaki sa pagkamangha. High speed? Iyong mga modernong bangka na nakikita natin sa syudad? Eksakto! Tumango si Angelo. Ang kanyang nangiti ay lalong lumapad. Isipin ninyo, mas mabilis, mas malayo ang mararating. Mas maraming huli. Hindi na natin kailangang magbilad sa initan para sa kakarampot na kita. Tayo ang magiging pinakamalaking supplier ng isda sa buong probinsya. Magkakaroon tayo ng buhay na hindi natin pinangarap. Isang bahay na malaki. Isang kinabukasang sigurado para sa pamilya natin. Habang nagsasalita si Angelo, si Tala ay tahimik na nagmamasid. Pinapanood niya kung paano nabighani ang kanyang kapatid sa bawat salitang binitiwan ng lalaki. Nakikita niya ang pangarap na nabubuo sa mga mata ni Sinag, isang pangarap na tila napakaganda para maging totoo. Ngunit si Tala, ang laging praktikal, ang laging nag-iisip.
ay hindi pangarap ang nakikita. Nakikita niya ang mga butas. Isang magandang plano, mahinahong sabi ni Tala. Pinipiling maingat ang kanyang mga salita. Pero, saan tayo kukuha ng ganoon kalaking pera, Angelo? Ang presyo ng ganoong klaseng bangka ay hindi biro. Ang ngiti ni Angelo ay bahagyang kumupas nang marinig ang tanong. Bumaling siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, "Huwag mong sirain ang sandaling ito." Ngunit pinanatili niya ang kanyang mahinahong boses. Doon na nga papasok ang pinakamahalagang parte, Tala, ang tiwala. Tumingin siya sa kanilang dalawa, pabalik-balik. Mayroon kayong naipon na pera mula sa pagtitinda ninyo sa palengke sa loob ng maraming taon at mayroon din kayong pamana. Natigilan si Tala. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang tinutukoy ni Angelo ay ang perang iniwan ng kanilang mga magulang, ang perang nakatabi para sa kanilang kinabukasan, isang bagay na itinuturing nilang sagrado. Ang perang iyon, pagpapatuloy ni Angelo, ay sapat na para sa paunang bayad. Ang natitira ay uutangin natin sa bangko at kapag nagsimula ng kumita ang negosyo, mababayaran natin yon sa loob lang ng 1 taon. Ito na ang pagkakataon natin, mahal. Ang pagkakataon nating umasenso. Oo, ate. Sabat ni Sinag. Ang muka ay halos magningning sa tuwa. Napakagandang ideya. Pagod na rin ako sa palengke. Ito na ang sagot sa mga dasal natin. Hindi makapagsalita si Tala. Ang lahat ng nangyayari ay napakabilis. Ang ideya na gamitin ang lahat ng kanilang naipon, ang perang pinaghirapan nila, at ang huling alaala ng kanilang mga magulang para sa isang planong narinig lang nila ngayon. Tila isang malaking sugal. Isang sugal na hindi siya sigurado kung kaya nilang ipanalo. Kailangan nating pag-isipan itong mabuti. Sabi na lang ni Tala. Ang boses ay halos pabulong. Ang pagkainis sa mukha ni Angelo ay hindi na maitago. Tala, ilang beses ko bang kailangang patunayan ang sarili ko sa'yo? Lahat ng ito ay para sa atin, para sa kinabukasan nating tatlo. Huwag mo sanang isipin na lolokohin ko kayo. Nasaktan si Sinag sa narinig. Ate, bakit ba ganyan ka? Si Angelo na ang nagsasabi. Hindi ba sapat ang tiwala mo sa kanya? Sa akin? Bago pa makasagot si Tala, tumayo na si Sinag. Nawalan na ako ng ganang kumain. Pumasok ito sa kanilang silid at ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng gabi. Naiwan silang dalawa ni Angelo sa hapag. Ang masarap na amoy ng sinigang ay napalitan ng lamig at tensyon. Nang matapos ang ilang sandali ng katahimikan at sigurado si Angelo na mahimbing na ang tulog ni Sinag, bumaling siya kay Tala. Ngunit ang boses niya ay wala ng lambing. Ano ba talaga ang problema mo, Tala? Hindi siya natinag. Tinitigan niya si Angelo ng diretso sa mata. Masyadong malaking pera, Angelo. Gusto ko lang makasiguro saan eksaktong kumpanya manggagaling ang bangka. May mga papeles na ba? May permit na ba mula sa munisipyo para sa operasyon? Ang mukha ni Angelo ay umigting. Ang anino ng pagkainis ay malinaw na gumuhit sa kanyang mga panga. Ngunit mabilis itong nawala at napalitan ng isang pagod na ngiti. Tumayo siya at tinapik ang balikat ni Tala. Hey, nako Tala. Mga detalye lang yan. Masyado kang nag-aalala. Anya, ang boses ay pilit na pinapakalma. Huwag mo nang isipin yon. Magtiwala ka na lang sa akin, okay? Ako na ang bahala sa lahat. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Tala. Naglakad na siya patungo sa kanilang silid. Iniwan si Tala na mag-isa sa hapagkainan kasama ang mga pagkaing lumamig na at ang libu-libong tanong na umiikot sa kanyang isipan. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap. Sa gabing iyon, sa Baryo Pag-asa, ang bituin ay tila nag-iisang nagbabantay sa paparating na dilim. Hindi makatulog si Sinag. Sa tabi niya,
Ramdam niya ang bigat ng katawan ni Tala. Ngunit ang mas mabigat pa roon ay ang pader, na tila biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Ang bawat paghinga ng kanyang kapatid ay parang isang buntong hininga ng pagkadismaya, isang paalala ng tensyon sa kanilang hapunan. Naiinis si Sinag, hindi kay Angelo, kundi sa ate niya. Bakit kailangang laging may pagdududa? Bakit hindi na lang siya maniwala sa isang magandang pangarap? Para kay Sinag, si Angelo ay hindi lang isang asawa. Siya ang katuparan ng isang panalangin. Naalala niya ang araw na unang dumating si Angelo sa Baryo Pag-asa. Halos 1 taon na ang nakalipas. Galing daw itong Maynila, may negosyong titingnan sa Karatigbayan. Sa unang tingin pa lang, iba na siya sa lahat ng lalaki sa kanilang baryo. Malinis manamit, magalang magsalita, at may isang klase ng kumpiyansa na hindi pa nakikita ni Sinag kailanman. Habang ang ibang lalaki ay napapatingin lang sa kanila, ni Tala, na parang isang kakaibang tanawin, ang kambal na mahirap makilala, si Angelo ay iba. Tinitigan niya si Sinag na para bang siya lang ang babae sa buong mundo. Sinag, sabi nito isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga panindang isda. Ang pangalan mo pala ay Sinag. Isang sinag ng araw. Bagay na bagay sa'yo. Walang sino man ang nagsabi noon sa kanya. Para sa lahat, siya ay kakambal ni Tala o isa sa mga reyes. Ngunit para kay Angelo, siya ay si Sinag. Sa mga sumunod na araw, niligawan siya nito sa paraang nababasa niya lang sa mga pocketbook. May dalang bulaklak, may mga haranang simple, at higit sa lahat, may mga pakikinig. Kinuwento ni Sinag ang kanyang maliliit na pangarap, ang magkaroon ng isang maliit na kainan, ang makarating sa syudad, ang maranasan ang isang buhay na mas maginhawa. At si Angelo, sa bawat pangarap na yon, ay tumatango at ngumingiti, na para bang sinasabing, kaya nating abutin niyan. Siya ang nagbigay kulay sa kanyang mundong dati itim at puti lamang. Kaya't nang dumating ang problema, na pareho silang magkapatid ay umiibig sa iisang lalaki, ang solusyon, kahit gaano kahirap, ay tila nag-iisang paraan para hindi mawasak ang kanilang pamilya. Kaya ngayon, habang nakahiga siya sa dilim, ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lang para sa sarili niya. Nasasaktan siya para kay Angelo. Nasasaktan siyang isipin na ang lalaking pinakamamahal niya ay pinagdududahan ng sarili niyang kapatid. Dahan-dahan siyang bumangon. Sinisigurong hindi magigising si Tala. Naglakad siya palabas ng bahay, patungo sa dalampasigan kung saan malamig ang simoy ng hangin. Doon, sa ilalim ng mga bituin, nakita niya si Angelo, nakaupo sa isang lumang bangka at nakatingin sa malayo. Lumapit si Sinag, hindi lumingon si Angelo, ngunit nagsalita ito. Alam kong susunod ka. Di umupo si Sinag sa tabi niya. Hindi ako makatulog. Ikaw din ba? Tumango si Angelo. Ang mga mata ay nanatiling nakatuon sa dagat. Paano ako makakatulog kung alam kong ang taong pinakamahalaga sa akin ay walang tiwala sa akin? Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Sinag. Huwag mong sabihin iyan, Angelo. Hindi sa ganoon si ate. Nag-aalala lang siya. Nag-aalala? O hindi naniniwala? Mahinang tanong ni Angelo. Sa wakas, bumaling ito sa kanya at sa liwanag ng buwan, nakita ni Sinag ang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na ngayon niya lang nakita. Hinawakan ni Angelo ang kanyang kamay. Ang init nito ay gumapang sa buong katawan ni Sinag. Sinag, mahal ko. Ikaw ang liwanag ng buhay ko. Ang lahat ng plano ko. Ang lahat ng pangarap ko para sa ating tatlo. Lalo na para sa'yo. Gusto kong ibigay sa'yo ang buhay na nararapat sa'yo. Huminga siya ng malalim. Tila may inaalalang masakit. Alam mo ba, minsan na akong naloko. Nagtiwala ako sa isang kasosyo sa Maynila. Ibinigay ko ang lahat. Pero sa huli,
Tinakbuhan niya ako, dala ang lahat ng pera ko. Kaya masakit para sa akin. Masakit na marinig ang pagdududa mula mismo sa pamilya ko. Iyon na. Ang kwentong yon ang nagpaliwanag ng lahat. Kaya pala ganoon na lang ang reaksyon ni Angelo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng nakaraan. Biglang napalitan ng awa at pag-unawa ang lahat ng inis na nararamdaman ni Sinag para sa kanyang ate. Patawarin mo si Ate Tala, sabi niya, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Angelo. Hindi niya alam. Ako ang naniniwala sa iyo, Angelo. Buong buo. Ngumiti si Angelo. Isang matamis ngunit malungkot na ngangiti. Salamat, Sinag. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng kalangitan, pakiramdam ni Sinag ay siya ang tagapagtanggol ni Angelo. Siya ang kanyang kakampi. Bumalik sila sa bahay ng walang imikan. Pagpasok ni Sinag, nakita niya si Tala sa kusina. Nag-aayos ng mga lambat na sira. Kahit hating gabi na, nagtatrabaho pa rin ito. Ang pagod at pag-aalala ay malinaw na nakaguhit sa mukha ng kanyang kapatid. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Gusto sanang sabihin ni Sinag ang tungkol sa nakaraan ni Angelo para maintindihan ni Tala, pero may pumipigil sa kanya. Ito ay isang sikreto sa pagitan nila ni Angelo. Isang bagay na sa kanya lang ipinagkatiwala. Ngumiti lang siya ng pilit sa kapatid at pumasok na sa silid. Nahiga siyang muli, ngunit bago pa siya makatulog, naramdaman niyang pumasok din si Angelo. Hindi ito humiga sa gitna, kundi lumapit sa kanyang tenga at bumulong. Ang mga salita ay halos hangin lang na dumadampi. Kung hindi nagtitiwala ang ate mo, baka pwedeng ikaw muna ang tumulong sa akin, kahit sa maliit na halaga lang, para lang masimulan natin. Hindi sumagot si Sinag, nagpanggap siyang tulog. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga talukap, ang mga salita ni Angelo ay umalingaw-ngaw, paulit-ulit. Isang lihim na panukala, isang pagsubok sa kanyang pananampalataya. At sa gabing iyon, alam na niya sa kanyang puso kung ano ang magiging sagot niya. Ang mga sumunod na araw ay dinaanan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang dating masayang tawanan sa kanilang munting tahanan ay napalitan ng mga pilit na ngiti at maiikling sagutan. Nag-uusap sila? Oo, ngunit tungkol lang sa mga bagay na mababaw. Ang panahon, ang presyo ng isda, ang mga gawaing bahay, ang malaking elepante sa loob ng kwarto, ang planong bumili ng bangka ay hindi na muling binuksan. Ngunit para kay Tala, ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa anumang sigawan. Naramdaman niya ang unti-unting pagbabago. Si Sinag at Angelo ay tila may sarili ng mundo. Madalas silang magbulungan, magtatawanan, nang sila lang ang nakakaintindi. At kapag lalapit si Tala, bigla silang tatahimik. Nararamdaman niyang siya ang kontrabida sa sarili niyang tahanan, ang batong humaharang sa agos ng kanilang kaligayahan. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Mas malamig pa sa hanging gabi mula sa dagat. Isang hapon, habang naghahanda siya ng pananghalian, nagmamadaling umalis si Angelo. May kailangan daw itong asikasuhin sa bayan. Sa kanyang pagmamadali, naiwan nito ang kanyang pitaka sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ito ni Tala. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na huwag, na mali ang kanyang gagawin, na isa itong paglabag sa tiwala. Ngunit may isa pang boses, isang boses na pagod na sa pagdududa, ang bumubulong. Ito na ang pagkakataon mo. Alamin mo ang totoo. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang pitaka. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Baka biglang bumalik si Angelo. Baka makita siya ni Sinag. Maingat niyang binuksan ito. Mga lumang resibo,
kaunting pera, isang litrato nilang tatlo. Sa una, wala siyang nakitang kakaiba. Aaminin na sana niya sa sarili na mali siya, na para-paranoid lang siya, nang may makita siyang isang nakatuping papel sa isang tagong bulsa. Binuksan niya ito. Isa itong resibo mula sa isang sanglaan. Sanglaan sa Lucena. Malayo ang Lucena sa kanilang baryo. At ang petsa, wala pang isang buwan ang nakalipas. Ang nakasangla ay isang gintong kwintas. Hindi niya maalala na may ganoong kwintas si Angelo. Ang mas ikinabahala niya ay ang halaga. Isang malaking halaga na halos katumbas ng 3 buwang kita nila sa palengke. Binalik niya ang resibo sa pitaka at inilapag ito sa mesa, eksakto sa pwesto kung saan niya ito nakita. Ngunit ang katahimikan sa kanyang puso ay nabasag na. Ang pagdududa ay isa ng nag-aalab na apoy. Hinintay niya ang pagbabalik ni Angelo. Pinaupo niya ito ng mahinahon. Si Sinag ay nasa labas, naglalaba. Ito na ang tamang oras. Angelo, simula niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. May gusto lang akong itanong. Ano yon, Tala? Tanong ni Angelo. Ngumingiti pa. Walang kamalay-malay. Kaninang umaga, nakita ko ang pitaka mo. May nahulog na resibo. Isang maliit na kasinungalingan pero kailangan niyang gawin. Resibo mula sa isang sanglaan sa Lucena. Ano yon? Ang nangiti sa mukha ni Angelo ay dahan-dahang naglaho. Sandali itong natigilan, ngunit mabilis na nakabawi. Tumawa ito ng bahagya, isang tawang pilit. Ah, iyon ba? Sus, Tala, iyon lang pala. Ano na nga yon? Giit ni Tala. Sa isang kaibigan yon, sagot ni Angelo, umiiwas ng tingin. Nagpatulong lang sa akin na isanla. Galing kasi siyang Lucena. Alam mo na, gipit ang tao, kailangan ng tulong. Hindi kumbinsido si Tala. Masyadong madali ang sagot. Masyadong rehearsed. Anong pangalan ng kaibigan mo? Taga rito ba siya? Doon na nagbago ang timpla ni Angelo. Ang kanyang mukha ay umigting at ang boses niya ay nagkaroon ng bahid ng inis. Bakit ba ang dami mong tanong, Tala? Hindi mo na kailangang malaman ang lahat ng detalye. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mo pinakikialaman ang gamit ko. Wala ka na bang tiwala sa akin? Sakto namang pumasok si Sinag, dala ang isang palangganang puno ng damit. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Tumingin si Angelo kay Sinag. Ang mukha niya ay puno ng sakit at pagkadismaya. Isang perpektong maskara ng isang biktima. Ang ate mo, Sinag, pinagbibintangan akong may itinatago dahil lang sa isang resibo na nakita niya. Agad na lumapit si Sinag sa tabi ni Angelo. Tila isang sundalong handang ipagtanggol ang kanyang hari. Tiningnan niya si Tala nang may sama ng loob. Ate naman, anggil ni Sinag. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Tala ang ganoong tono mula sa kanyang kakambal. Hindi ka pa ba tapos? Bakit ba lagi mong pinagdududahan si Angelo? Ano bang ginawa niya sa'yo? Sinag, hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ka nagkakaganyan. Putol ni Sinag, ang boses ay tumataas na. Masaya na tayo, ate. May pangarap na tayong bubuuin. Bakit mo kailangang sirain? Dahil ba sa selos? Dahil ba hindi mo matanggap na masaya tayong tatlo? Ang salitang selos ay tumama kay Tala na parang isang malakas na sampal. Iyon ba ang tingin sa kanya ng kapatid niya? Isang selos ang kapatid na walang ginawa kundi manira? Hindi ito tungkol sa selos. Depensa ni Tala. Ang boses niya ay nanginginig na sa galit at sakit. Ito ay tungkol sa ating kinabukasan, sa perang pinaghirapan natin. Ang pera ay kikitain ulit, ate. Pero ang tiwala, kapag nasira, mahirap nang ibalik. Sigaw pabalik ni Sinag. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata.
Chidang ko fahuayhan fuk ko ta. Natahimik ang buong bahay. Ang mga salitang yon, binitawan sa wikang Banyaga, na tanging sila lang ang nakakaintindi, ay mas lalong nagpabigat sa hangin. Umiling-iling si Tala, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Tiningnan niya si Angelo, na ngayon ay tahimik lang na nakatayo sa likod ni Sinag, ang muka ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala. Ngunit sa mga mata nito, may nakita si Tala, isang kislap ng tagumpay, parang gumuho ang mundo ni Tala. Sa isang iglap, siya ang naging kaaway, siya ang naging masama. Umiiyak na tumakbo si Sinag papasok sa kanilang silid. Naiwan si Tala, nakatayo sa gitna ng sala. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero. Ang bahay na dati niyang kanlungan ay isa ng larangan ng digmaan kung saan siya ay talo na. Umupo siya sa isang silya, ang mga tuhod ay nanghihina. Tumingin siya sa labas, sa dagat na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, ang mga alon ay tila nangungutya sa kanyang kabiguan. Mula sa nakabukas na pinto ng silid, narinig niya ang boses ni Sinag, basag at puno ng luha, ngunit matatag. Kung hindi ka naniniwala sa kanya, ate, ako na lang. Ako ang maniniwala para sa ating dalawa. Malayo sa bahay doon sa may pampang kung saan nagsisimula ang gubat ng bakawan, itinago ni Angelo ang kanyang sarili sa dilim. Ang simoy ng dagat ay hindi sapat para palamigin ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Idiniin niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang boses sa kabilang linya ay parang dagundong ng kulog na siya lang ang nakakarinig. Oo, boss. Opo, naiintindihan ko, sabi niya. Ang boses na dati puno ng kumpiyansa ay ngayoy malambot at puno ng pagsusumamo. Ang Angelo na kinikilala ng Baryo Pag-asa, ang maginoo, ang mapangarap, ay biglang naglaho. Ang natira ay isang taong basang-basa ang likod. Bigyan niyo lang ako ng kaunti pang panahon. Pagmamakaawa niya. Malapit na, boss. Sigurado na ito. Isang malaking isda ang nahuli ko dito. Ang tawa mula sa kabilang linya ay walang kagalakan. Puno ng panunuya. Isang linggo, Angelo. Isang linggo na lang ang palugit mo. Alam mo ang mangyayari kapag hindi ka nakapagbayad sa utang mo sa sugal. Opo. Isang linggo. Sapat na yon. Mabilis niyang sagot. Halos magkanda utal-utal. Mapapa sa akin na ang kailangan ko. Pagkakuha ko, diretso na ako dyan. Ibinaba niya ang tawag. Napasandal siya sa isang puno ng bakawan. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis. Isinuklay niya ang mga daliri sa kanyang buhok. Sinisubukang ibalik ang ayos at ang kanyang nawalang kumpiyansa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang linggo. 7 araw para isalba ang kanyang buhay. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang kanilang maliit na bahay. Ang ilaw mula sa bintana ay tila isang mainit na paanyaya. Isang simbolo ng kapayapaan na wala siyang pakialam. Hindi kapayapaan ang hanap niya. Pera. Kaligtasan. Nakita niya ang anino ni Sinag sa labas. Nagsasampay ng mga huling labahin kahit gabi na. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Sinag, ang kanyang sinag ng araw, ang tanga kong sinag ng araw, isip niya. Napakadaling basahin, isang uhaw na lupa na handang saluhin ng kahit anong patak ng pagmamahal na ibigay mo. Ang mga mata nito, kapag tinitingnan siya, ay puno ng pagsamba, walang bahid ng pagdududa. Siya ang kanyang susi, ang kanyang pinakamadaling daan. Pagkatapos ay dumako ang kanyang tingin sa anino sa loob ng bahay. Si Tala. Kumunot ang kanyang noo. Iyon ang problema. Ang bituin na laging nagmamasid, laging nagbabantay, masyadong matalino, masyadong maraming tanong. Ang mga mata nito, hindi tulad ng kay Sinag, ay tila laging nakikita ang mga bitak sa kanyang perpektong maskara. Buwisit. Isang malaking hadlang. Ngunit ang nangyari kanina, ang pag-aaway ng magkapatid, perpekto.
Siya mismo ang nagtanim ng lason at ngayon pinapanood niyang kumalat ito. Hindi ko naman sila niloloko. Sabi niya sa kanyang sarili, isang paraan para pagaanin ang kanyang konsensya. Ginusto nila to. Binibigyan ko lang sila ng pangarap na gusto nilang marinig. Sila ang nagbukas ng pinto. Pumasok lang siya. Sila ang nag-alok ng kanilang tiwala. Tinanggap lang niya. Ang kanyang isip ay lumipad sa tunay na premyo. Hindi ang pera sa bangko. Kulang iyon. Ang bangka? Isa lang iyong magandang kwento. Ang tunay na yaman, ang tanging makakapagsalba sa kanya, ay ang bagay na hindi pa nila naaalok. Ang kanilang lupang pamana. Isang malawak na lupain sa tabing dagat na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa mga developer mula sa syudad. Iyon ang kanyang kailangan. Iyon ang kanyang endgame. Kailangan niya lang itulak si sinag ng tama at ang prutas ay kusa ng malalaglag sa kanyang mga kamay. Muli niyang inayos ang kanyang damit. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ang maskara ay muling isinuot. Siya na ulit si Angelo, ang mapagmahal na asawa. Hahakbang na sana siya pabalik sa liwanag nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa numerong hindi niya kilala, ngunit alam na niya kung kanino galing. Isang linggo. Angelo, o ako mismo ang pupunta sa lungga mo. Ang init ng dugo ay biglang nawala sa kanyang muka. Ang kumpiyansang kanina lang niya binuo ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang banta ay malinaw. Hindi lang pera ang nakataya ngayon. Tumingin siyang muli sa maliit na bahay. Hindi na ito isang simpleng target. Isa na itong deadline. Isa ng karera laban sa oras. At sa karerang ito, handa siyang tapakan ng sinuman, kahit ang bituin at ang sinag ng araw, para lang makarating sa finish line. Ang mga salitang ibinulong ni Angelo sa dilim ay hindi na umalis sa isipan ni Sinag. Iyon ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Isang lason na nakabalat kayo bilang gamot. Sa bawat oras na makikita niya ang pilit ng ngiti ni Tala o maririnig ang mahabang katahimikan sa pagitan nila, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Kailangan kong gawin ito, sabi niya sa sarili isang umaga. Habang pinapanood si Tala na mag-isang nagbubuhat ng mabibigat na kaing ng isda. Para sa amin, para patunayan kay ate na tama ako, na dapat kaming magtiwala. Ang pag-aaway nila ang pinakamatindi sa buong buhay nila. Ang mga salitang binitawan niya, "Chidang ko fahuayhan fukwechung ta," ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya, kasama ng sakit na nakita niya sa mga mata ng kanyang kapatid. Ngayon, ang tanging paraan para mabura ang sakit na yon ay ang patunayan na ang lahat ng ito ay may magandang kahahantungan. Ang negosyo ni Angelo ang magiging tulay pabalik sa dati nilang pagsasama. Naniniwala siya roon. Kailangan niyang maniwala. Kinabukasan, nagsinungaling siya. "Ate, pupunta lang ako sa bayan," sabi niya. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. "May bibilin lang akong mga gamit para sa paggawa ng bagoong." Tumango lang si Tala, hindi man lang tumitingin sa kanya, abala sa pag-aayos ng sirang lambat. Ang kawalan ng reaksyon na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang galit na sigaw. Habang naglalakad si Sinag, papunta sa sakayan ng tricycle, ang bawat hakbang niya ay bumibigat. Ang daan patungo sa bayan ay pamilyar sa kanya. Ngunit ngayon, tila bawat puno at bahay na madaanan niya ay mga matang nakamasid, nang huhusga sa kanyang gagawin. Pagdating niya sa maliit na bangko sa bayan, ang kaba sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ang tunog ng maliit na kampana sa pinto, pagpasok niya ay parang isang alarma na nagbababala sa kanya. Halos lahat ng tao sa loob ay kilala siya. Ang teller, si Aling Nena, ay kumare ng kanilang yumaong ina. "Uy, Sinag! Napasyal ka!" bati nito. "Si Tala, hindi mo kasama?" "Ah, hindi po, Aling Nena.
May inaasikaso po sa bahay. Sagot niya, ang ngiti ay tila nakapako sa kanyang mukha. Magwi-withdraw lang po sana ako. Nang isinusulat niya ang halaga sa withdrawal slip, ang kamay niya ay nanginginig. Ito ang kalahati ng kanilang ipon, kalahati ng kanilang pinaghirapan. Ang pirma niya sa papel ay tila isang pagtataksil. Habang binibilang ni Aling Nena ang pera, si Sinag ay hindi mapakali. Bawat sulyap sa kanya ng ibang tao ay tila isang akusasyon. Inilagay niya ang makapal na bungkus ng pera sa kanyang bayong. Tinakpan ito ng mga gulay na kunwari kanyang pinamili at nagmamadaling umalis. Nagkita sila ni Angelo sa tagong bahagi ng dalampasigan, sa likod ng malalaking bato kung saan walang gaanong nagpupunta. Naroon na ito, naghihintay. Nang makita siya nito, ang mukha na puno ng pag-aalala ay napalitan ng isang malalim na ginhawa. Sinag, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong, puno ng emosyon. Hindi sumagot si Sinag. Ang bigat ng pera sa kanyang bayong ay kasing bigat ng kasalanan sa kanyang dibdib. Maingat niyang inilabas ang bungkus ng salapi na nakabalot sa isang lumang dyaryo at iniabot ito kay Angelo. Tinitigan ito ni Angelo na parang isang sagradong bagay. Dahan-dahan niya itong kinuha mula sa mga kamay ni Sinag. Hindi niya binilang. Sa halip, tiningnan niya si Sinag ng diretso sa mga mata. At may nakita si Sinag doon, isang halo ng pasasalamat at kirot. Ginawa mo ito para sa akin? Tanong ni Angelo. Ang boses ay basag. Tumangulang si Sinag, hindi magawang magsalita. Isinilid ni Angelo ang pera sa kanyang bulsa at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Sinag. Salamat, mahal ko. Salamat. Ngunit pagkatapos ay may dumaang anino ng kalungkutan sa kanyang mukha. Pero ang perang ito, pantapal lang muna sa mga butas. Sapat na ito para masimulan ang pag-aayos ng mga papeles, pero kulang pa rin para sa paunang bayad sa bangka. Ang maliit na pag-asang sumibol sa dibdib ni Sinag ay biglang nanlamig. Kulang pa? Huwag mo nang alalahanin yon. Mabilis na sabi ni Angelo. Pilit na ngumingiti. Malaking tulong na ito. Sobrang laking tulong. Ang mahalaga, ipinakita mo sa akin na naniniwala ka. Bigla siyang hinila ni Angelo at niyakap ng mahigpit. Isinubsob ni Sinag ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalasap ang init at ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Sa yakap na yon, ang lahat ng kanyang pagkakasala ay tila nabura. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pag-ibig, isang pag-ibig na handang magsakripisyo. Iniligtas mo ako, Sinag. Bulong ni Angelo sa kanyang buhok. Tandaan mo yan. Iniligtas mo ako. Bumalik si Sinag sa bahay na may magkahalong emosyon. Ang bigat ng kasalanan ay naroon pa rin, ngunit nababalutan na ito ng isang manipis na kumot ng pag-asa. Ginawa niya ang tama, para kay Angelo, para sa kanilang kinabukasan. Pagpasok niya sa pinto, nadatnan niya si Tala sa sala, tahimik na naghihimay ng maliliit na hipon para sa kanilang hapunan. Hindi nag-angat ng tingin ang kanyang kapatid, ngunit alam ni Sinag na naramdaman nito ang kanyang pagdating. Sinubukan ni Sinag na kumilos ng normal. Ibinaba niya ang kanyang bayong sa sahig at nagsimulang ilabas ang iilang pirasong gulay na binili niya para maging kapani-paniwala ang kanyang palusot. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng kapatid. Ang bawat kilos niya ay tila pinabagal at ang bawat tunog ay tila napakalakas sa katahimikan ng bahay. Nang halos tapos na siya, biglang nagsalita si Tala. Ang boses ay kalmado at walang emosyon na lalong nagpakaba kay Sinag. Saan ka galing buong umaga? Napatalon si Sinag sa gulat. Ang simpleng tanong ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Napatingin siya kay Tala na ngayon ay nakatingin na sa kanya, ang mga mata ay matiim, naghihintay ng sagot. Ha?
Napalunok si Sinag. Ang utak niya ay naghahanap ng tamang salita. Sa palengke. Oo, sa palengke. Namili lang ng bawang. Lumipas ang ilang araw na puno ng bigat. Ang kasinungalingan ni Sinag tungkol sa bawang ay tila isang maliit na batong itinapon sa tahimik na luwa, lumilikha ng mga alon ng hinala na si Tala lang ang nakakaramdam. Sinubukan niyang isantabi iyon, pilit na kinukumbinsi ang sarili na baka paranoid lang siya, na baka pagod lang siya sa lahat. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagpapakita. At dumating ito isang Martes ng umaga. Sakay ng kartero, sa anyo ng isang manipis na sobrang kulay kape mula sa bangko. Karaniwan, hindi ito pinapansin ni Tala. Mga bank statement lang yan na itinatabi niya sa isang lumang kahon. Ngunit sa araw na yon, may nag-udyok sa kanyang buksan ito. Marahil ay ang hindi matahimik na kutob sa kanyang dibdib. Umupo siya sa kanilang hapagkainan. Ang papel ay bahagyang nanginginig sa kanyang kamay. Sinadya niyang hintaying umalis si Sinag at Angelo para magbenta sa palengke. Gusto niyang mag-isa. Tiningnan niya ang mga numero. Sa unang tingin, lahat ay mukhang normal. Ang mga maliit na withdrawal para sa pangaraw-araw na gastusin, ang maliit na interes na pumasok. Ngunit pagdating niya sa dulo, sa final balance, napakunot ang kanyang noo. Mali. Ang numerong nakasulat ay hindi tugma sa nasa isip niya. Masyadong mababa. Masyadong malaki ang nabawas. Baka nagkamali lang ang bangko, mabilis niyang naisip. Isang desperadong pagtatangka na kumapit sa normalidad. Pinilit niyang basahin ang bawat linya ng transaksyon. At doon, sa kalagitnaan ng listahan, nakita niya ito. Isang petsa. Ang petsa, kung kailan pumunta sa bayan si Sinag para bumili ng bawang. Sa tabi ng petsang iyon, isang salita, withdrawal. At sa tabi ng salitang iyon, isang numero na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang eksaktong halaga na kalahati ng kanilang ipon. Ang papel ay tila nawalan ng bigat at nahulog mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na kawayan ay halos hindi niya narinig. Ang ugong sa kanyang tainga ay mas malakas. Biglang nanikip ang kanyang dibdib na para bang may isang higanting kamay na pumipiga sa kanyang puso. Ang kasinungalingan, ang pagpunta sa bayan, ang kaba sa mga mata ni Sinag, ang biglaang pagiging malihim nito. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang larawan ng pagkakanulo na napakasakit tingnan. Hindi niya namalayan ng oras. Nakaupo lang siya roon, nakatitig sa kawalan, hanggang sa marinig niya ang boses ni Sinag mula sa labas. Ate, nakauwi na kami. Maganda ang benta ngayon. Ang masayang boses ni Sinag ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Tala mula sa kanyang pagkatulala. Dahan-dahan siyang tumayo, pinulot ang bank statement mula sa sahig. Ang papel ay tila mas mabigat na ngayon. Pumasok si Sinag, kasunod si Angelo, parehong may dalang mga walang lamang kaing. Ang ngiti sa mukha ni Sinag ay unti-unting naglaho nang makita ang anyo sa mukha ng kanyang kapatid. Ate, ayos ka lang? Namumutla ka? Tanong ni Sinag. Lumalapit. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at iniabot ang papel. Nagtatakang kinuha ito ni Sinag. Ano ito, ate? Basahin mo. Utos ni Tala. Ang boses ay kalmado, ngunit may panginginig na hindi maitago. Tiningnan ni Sinag ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga numero. Sa una ay pagtataka, pagkatapos ay pagkalito, at sa huli. Nang makita niya ang naka-highlight na transaksyon, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napatingin siya kay Tala. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ate? Ako? Nagsimulang mamilog ang luha sa kanyang mga mata. Makakapagpaliwanag ako.
Huwag kang sumabat, Angelo. Malamig na sabi ni Tala. Hindi man lang nililingon ang lalaki. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa kanyang kakambal. Ikaw, Sinag. Ikaw ang gusto kong marinig. Ate, bulong ni Sinag. Ang papel ay nayupi sa kanyang nanginginig na kamay. Bumili ka ng bawang, Sinag? Tanong ni Tala. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pait. Ganoon ba kamahal ang bawang ngayon? Kalahati ng ipon natin? Ang perang pinaghirapan natin simula nang mamatay sina nanay at tatay? Hindi na napigilan ni Sinag ang kanyang pag-iyak. Kailangan niya, ate. Kailangan ni Angelo para sa negosyo. Para sa atin. Sa wakas, nagsalita si Tala ng malakas. Ang sakit at galit na kanina pa niya tinitiis ay sumabog na. Para sa atin? O para sa kanya? Nagsinungaling ka sa akin, Sinag. Sa akin, ang kakambal mo. Tiningnan mo ako sa mata at nagsinungaling ka. Hindi ko sinasadya, ate. Natakot lang ako. Depensa ni Sinag. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Alam ko kasing hindi ka papayag. Alam kong sisirain mo lang ang pangarap natin. Pangarap? Mapaklang tumawa si Tala. Anong pangarap, Sinag? Ang pangarap na isang araw ay magigising na lang tayo na wala na ang lahat sa atin. Ang pera, kikitain ulit. Pero ito, itinuro ni Tala ang pagitan nilang dalawa. Ang tiwala, paano natin ito aayusin? Mahal ko siya, ate. Sigaw ni Sinag, desperado na. At alam kong mahal niya rin tayo. Ginawa ko lang ito para tulungan tayong lahat. Para patunayan sa'yo na mali ka sa kanya. Ang mga salitang iyon ang tuluyang dumurog sa puso ni Tala. Doon niya naintindihan, hindi na ito tungkol sa pera o sa negosyo. Mas malalim pa roon. Dahan-dahan siyang umatras, tinitingnan ng kanyang kapatid na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang napakalamig at napakalalim na kalungkutan. Hindi ang pera, Sinag, ang masakit. Sabi niya, ang boses ay halos isang bulong na puno ng kabiguan. Napatingin sa kanya si Sinag. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Kundi pinili mo siya. Pagpapatuloy ni Tala. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Hindi ako. Ang mga salitang binitawan ni Tala. Pinili mo siya. Hindi ako. Ay tila mga multo na nanatili sa hangin, bumabalot sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ang bahay na dati puno ng init ay naging kasing lamig ng sahig na semento mo. Walang nagsasalita. Si Tala ay kumikilos na parang anino. Ginagawa ang mga gawaing bahay ng walang imik. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader na hindi kayang basahin ni Sinag. Para kay Sinag, ang katahimikang ito ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 sigaw. Ang bawat sandali ng pananahimik ni Tala ay isang hatol, isang parusa para sa kanyang pagtataksil. Ang bigat ng kasalanan ay unti-unting dumudurog sa kanya. Lunsaw, koda lunkwasaw. Ang pag-urong ay imposible na. Ang tanging paraan ay ang patunayan na tama mo siya. Na ang lahat ng sakit na ito ay may kapalit na magandang kinabukasan. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Habang si Tala ay nasa labas, nag-aayos ng mga lambat sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bombilya, hinanap ni Sinag si Angelo. Nakita niya ito sa dalampasigan, nakaupo sa buhangin, nakatingin sa mga alon na humahampas sa pampang. Ang anyo nito ay puno ng lungkot. Angelo, tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Lumingon ito at nang makita siya, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sinag, hindi ka dapat nandito. Baka lalong magalit ang ate mo. Hindi ko na kaya, Angelo. Sabi niya, tuluyan nang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nag-aaway kami. Hindi na niya ako kinakausap. Ako ang sinisisi niya sa lahat.
Tumayo si Angelo at lumapit sa kanya, ngunit hindi siya niyakap. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng awa at pagsisisi. Huwag mo siyang sisihin, Sinag. Ako ang may kasalanan ng lahat. Umiling si Sinag. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko, giit ni Angelo. Ang boses ay puno ng pighati. Masyado akong nangarap para sa atin. Masyado kong minadali ang mga bagay-bagay. Hindi ko inisip na dahil sa pangarap kong iyon, masisira ko ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang pagsasama ninyong magkapatid. Ang bawat salita ni Angelo ay tila musika sa pandinig ni Sinag. Sa wakas, may isang taong nakakaintindi. Hindi siya hinuhusgahan. Sa halip, sinisisi pa nito ang sarili. Hindi ako dapat humingi ng tulong sa'yo. Pagpapatuloy ni Angelo, ang tingin ay nasa malayo. Sana tiniis ko na lang. Sana hinayaan ko na lang. Ngayon, dahil sa akin, nagkaganito kayo. Hindi, Angelo. Huwag, sabi ni Sinag. Hinawakan ang braso nito. Ang ginawa ko yon dahil naniniwala ako sa'yo. Sa atin. Doon na siya niyakap ni Angelo. Isang yakap na mahigpit at puno ng pasasalamat. Alam ko, Sinag. Alam ko. At iyon ang pinakamatapang na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Isinakripisyo mo ang kapayapaan para sa pangarap natin at hinding-hindi ko yon malilimutan. Bumitaw ito sa yakap at hinawakan ng kanyang mga balikat. Tinititigan siya ng diretso sa mata. At dahil sa tapang mo, hindi ako susuko. Itutuloy natin ito. Aayusin natin ito. Ibabalik natin ang lahat at higit pa. Patutunayan natin sa kanya na tama ka. Ang mga salitang yun ang nagbigay ng lakas kay Sinag. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang dibdib. Ngunit muling bumalik ang anino ng kalungkutan sa mukha ni Angelo. Pero paano? Malungkot na tanong nito. Ang perang ibinigay mo, hindi pa rin sapat. Kulang pa rin tayo para sa paunang bayad. Anong gagawin natin? Halos pabulong na tanong ni Sinag. Ang boses ay puno ng desperasyon. Huminga ng malalim si Angelo. Tumingin ito sa direksyon ng kanilang bahay at pagkatapos ay sa kalupaan sa likod nito, ang lupang minana nila mula sa kanilang mga magulang. May isang paraan pa, Sinag, sabi nito. Ang boses ay mabigat na para bang ayaw nitong sabihin ang mga salita. Ang huling barahan natin, naintindihan agad ni Sinag kung ano ang tinutukoy nito. Ang lupa, ang kanilang pamana, ang sagradong alaala ng kanilang mga magulang. Hindi. Mabilis niyang sagot, napapaatras. Hindi pwede, Angelo. Iyon na lang ang natitira sa amin. Alam ko, mahal ko. Alam ko. Malamig na sabi ni Angelo. Hinahaplos ang kanyang buhok. At kung may ibang paraan lang, hindi ko ito iisipin. Pero isipin mo, kapag naibenta natin ang lupa, sobra-sobra pa ang pera para sa bangka. Hindi na natin kailangan pang umutang. At kapag kumita na ang negosyo, sa loob lang ng 1 taon, bibili ako ng bagong lupa. Mas malaki, mas maganda. Isang lupang masasabi nating atin na pinaghirapan nating 3. Ang pangako ay napakaganda. Isang bagong simula. Isang paraan para burahin ang lahat ng sakit. Ngunit ang presyo. Pero si ate, hindi siya papayag kailanman, sabi ni Sinag. Dahil hindi pa niya nakikita ang nakikita ko, sabi ni Angelo. Hindi pa niya nakikita ang kinabukasan na kaya nating buuin. Pero ikaw, Sinag, nakikita mo hindi ba? Maniwala ka sa akin. Ito na ang huling sakripisyo, ang huling pagsubok. Pagkatapos nito, puro kaligayahan na lang. Nakatitig lang si Sinag kay Angelo. Ang isip ay naglalabanan. Ang imahe ng kanilang mga magulang, ang mga alaala sa lupang iyon, laban sa imahe ng isang magandang kinabukasan na ipinipinta ni Angelo. Ang sakit ng katahimikan ni Tala
laban sa init ng mga pangako ni Angelo. Sa huli, ang desperasyon na maayos ang lahat ang nanalo. Ang pagnanais na patunayan sa kanyang ate na hindi siya nagkamali. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang mabigat na desisyon. Dahan-dahan siyang tumango. Ako ang kakausap kay Ate Tala. Kinabukasan, ang katahimikan ay binasag mismo ni Sinag. Hinintay niyang matapos ang kanilang almusal, isang almusal na halos walang nagsalita o nagtinginan bago siya lumapit kay Tala na abala sa paghuhugas ng mga plato. Ate, simula ni Sinag, ang boses ay mahina, ngunit may determinasyon. Nagpatuloy sa paghuhugas si Tala, ang likod niya ay nakaharap sa kapatid. Ano? Huminga ng malalim si Sinag, kinakalap ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Naisip ko na ate, naisip ko na ang solusyon sa lahat. Ang paraan para maayos na natin ito. Doon lang huminto si Tala. Dahan-dahan niyang isinara ang gripo at lumingon. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naghihintay. Ang lupa natin, ate, sabi ni Sinag. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Ang pamana ni nanay, kung ibebenta natin iyon, magkakaroon tayo ng sapat na pera. Sobra-sobra pa. Masisimulan na natin ang negosyo ng walang utang at maibabalik natin ang buhay natin sa dati. Sa isang iglap, ang kalmadong anyo ni Tala ay nabasag. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang galit. Ano ang sinabi mo? Anya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ang lupa? Sinag, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ate, pakinggan mo muna ako. Hindi. Sigaw ni Tala. Ang isang linggong katahimikan ay sumabog sa isang salita. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Ang lupang iyon. Iyon na lang ang natitira sa atin. Iyon na lang ang alaala ni nanay at tatay. Ang kanyang isip ay biglang bumalik sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang ama. Tinuturuan silang dalawa kung paano magtanim ng kamote sa isang maliit na bahagi ng lupang yon. Naalala niya ang kanyang ina, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Tinatahi ang kanilang mga punit na damit habang sila'y naglalaro. Ang bawat sulok ng lupang iyon ay may kwento, may halik, may yakap, may alaala. Ang bawat puno doon ay mas matanda pa sa atin, Sinag, sabi ni Tala. Ang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Hindi iyon isang pirasong lupa lang na pwedeng ibenta. Buhay natin iyon, ang nakaraan natin. Pero para din ito sa kinabukasan natin, ate, giit ni Sinag. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo. Para maayos na natin ang lahat. Para hindi ka na magalit sa akin. Para maging masaya na ulit tayo. Masaya? Mapaklang tanong ni Tala. Paano tayo magiging masaya kung ipagpapalit natin ang alaala nila para sa isang pangarap na hindi naman natin sigurado? Ngunit si Sinag ay hindi na nakikinig sa rason. Puno na siya ng desperasyon, ng pangako ni Angelo, ng pagnanais na itama ang kanyang pagkakamali. At sa sandaling iyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa kailanman. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa harap ni Tala. Natigilan si Tala. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pagkabigla. Sinag, tumayo ka dyan, utos niya. Hindi, ate. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka pumapayag, sabi ni Sinag sa pagitan ng mga hikbi. Ang muka ay basang-basa na ng luha. Pakiusap, ate. Patawarin mo na ako. Ito na lang ang paraan. Gawin mo na ito para sa akin, para sa atin. Pakiusap. Ang makita ang kanyang kakambal, ang kanyang sinag ng araw, na nakaluhod at nagmamakaawa sa sahig na yon. Dinurog nito ang puso ni Tala sa paraang hindi nagawa ng anumang sigaw o pagtataksil. Ang kapatid na ipinangako niyang proprotektahan,
ay ngayoy nagmamakaawa sa kanya at siya ang dahilan. Tumingin siya sa umiiyak na mukha ni Sinag at hindi na niya nakita ang babaeng nagtaksil sa kanya. Ang nakita niya ay ang maliit na batang babae na laging nagtatago sa likod niya kapag may kulog. Ang dalagitang kinukwentuhan niya ng mga sikreto sa ilalim ng kumot. Ang kapatid niya, ang kalahati ng kanyang kaluluwa. At sa sandaling iyon, napagod na si Tala. Napagod na siyang magalit. Napagod na siyang magduda. Napagod na siyang mag-isa. Ang lahat ng lakas na ipinipundar niya para lumaban ay bigla na lang nawala. Naubos. Ang natira na lang ay isang nakakapanghinang pagmamahal para sa kapatid na nasa harapan niya. Naalala niya ang huling habilin ng kanilang ina bago ito pumanaw. Tala, anak, alagaan mo ang kapatid mo. Huwag mo siyang pababayaan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang buntong hininga ng pagsuko. Sige, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Walang emosyon. Tumayo ka na dyan. Hindi makapaniwala si Sinag. Ti talaga ate? Hindi sumagot si Tala. Naglakad siya papunta sa kanilang lumang aparador. Kinuha ang isang kahon na gawa sa lata at inilabas ang nakarolyong titulo ng lupa. Inilapag niya ito sa mesa kasama ng isang ballpen. Habang nakatitig siya sa dokumento sa mga pangalan ng kanilang mga magulang na nakasulat doon, pakiramdam niya ay hindi lang isang pirasong papel ang kanyang pipirmahan. Pinipirmahan niya ang katapusan ng kanilang nakaraan. Pinipirmahan niya ang kanyang sariling hatol. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Sinag na ngayon ay nakatayo na. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-asa. At sa ngalan ng pag-asang iyon, kahit hindi siya naniniwala, idiniin ni Tala ang dulo ng ballpen sa papel at pumirma. Sakto namang pumasok si Angelo sa pinto. Tila nag-aabang lang sa tamang sandali. Nakita niya ang titulo sa mesa, ang sariwang pirma ni Tala. Isang ngingiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito isang namangiti ng kagalakan. Hindi ito isang namangiti ng pasasalamat. Ito ay isang nangiti ng tagumpay. Isang ngiti na malamig, matalim, at puno ng kasakiman. Isang namangiti na si Tala lang. Sa kanyang pagod at durog na puso, ang nakakita sa tunay nitong nakakapangilabot na kahulugan. Nang gabing iyon, matapos makuha ni Angelo ang lahat ng papeles at ang pera mula sa paunang bayad ng isang kaibigang bibili ng lupa, ang bahay ay napuno ng isang kakaibang sigla. Isang siglang peke para kay Tala. Naghanda ng masarap na hapunan si Sinag. Si Angelo naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Kailangan kong umalis ngayong gabi, anunsyo ni Angelo habang kumakain sila. Natigilan si Sinag, hawak ang kanyang kutsara. Ngayong gabi? Bakit ang bigla naman? Dahil ang kausap ko sa syudad, ang may-ari ng paggawa ng bangka, ay aalis papuntang abroad bukas ng hapon. Paliwanag ni Angelo, ang bawat salita ay tila isinapraktis. Kailangan kong maibigay sa kanya ang bayad bago siya umalis para masecure natin ang order. Ito na yon, ang huling hakbang. Hinawakan niya ang mga kamay ng magkapatid sa ibabaw ng mesa. Huwag kayong mag-alala. Pagbalik ko bukas ng hapon, dala ko na ang resibo at ang kontrata. Magsisimula na ang bagong buhay natin. Ngumiti si Sinag, isang nangiting abot langit. Mag-iingat ka, Angelo. Hindi ngumiti si Tala. Tahimik lang siyang kumain, pinakikiramdaman ng bawat galaw, bawat salita. Ang paraan ng pag-iwas ni Angelo sa kanyang tingin. Ang panginginig ng kamay nito na hindi napapansin ni Sinag. Ang sobrang pananabik na tila isa ng pagmamadali. Nang paalis na si Angelo, dala ang isang maliit na bag, niyakap niya si Sinag ng mahigpit at matagal. Hintayin niyo ako, bulong nito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tala. Nag-atubili ito sandali bago siya niyakap din.
Isang yakap na malamig at mabilis. Magtiwala ka sa akin, Tala. Bulong nito sa kanyang tainga. Hindi sumagot si Tala. Pinanood lang niya itong maglakad palayo sa dilim hanggang sa lamunin na ng gabi ang kanyang anino. Sa tabi niya, si Sinag ay kumakaway pa rin. Ang mukha ay puno ng pangarap. Hindi makatulog si Sinag sa sobrang pananabik. Nakahiga siya sa kanilang kama. Pinipinta sa kanyang isip ang kulay ng kanilang bagong bangka. Asul. Oo, asul na kasing kulay ng dagat sa umaga. Tatawagin nila itong Tala Sinag o baka Pag-asa. Napangiti siya sa dilim. Bukas, magbabago na ang lahat. Patutunayan niya kay Ate Tala na tama siya. Mapapalitan na ng ngiti ang laging nakakunot na noon nito. Magiging masaya na ulit sila, tulad ng dati. Ang lahat ng sakit, lahat ng pag-aaway, ay magiging isang malayong alaala na lang. Ang sakripisyo nila ay magbubunga rin. Ang tanging kulang na lang ay si Angelo. Hinaplos niya ang espasyo sa kama na dapat ay hinihigaan nito. Naisip niya ang pagbabalik nito bukas, dala ang mabuting balita. Yayakapin niya ito ng mahigpit. Sasabihin niyang sulit ang lahat ng paghihirap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa kanyang panaginip, sila'y nakasakay na sa isang malaking bangka. Masayang naglalayag sa isang dagat na payapa at puno ng huli. Hindi rin makatulog si Tala, ngunit hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa takot. Nakahiga siya ng walang kagalaw-galaw, nakikinig sa bawat tunog ng gabi. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ay parang yabag ng panganib. Ang bawat alulong ng aso sa malayo ay tila isang masamang pangitain. Ang mahimbing na paghinga ni Sinag sa tabi niya ay isang paalala ng inosenteng tiwala na matagal na niyang iwinaksi. Hindi pag-asa ang nararamdaman niya, kundi paghihintay. Paghihintay sa isang bagay na alam niyang darating, isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Tila siya isang taong nakatayo sa dalampasigan, nakikita ang paparating na dambuhalang alon, habang ang lahat sa paligid niya ay masayang naglalaro sa buhangin. Hindi na siya nagdasal, pagod na siyang umasa. Ang tanging ginawa niya ay maghintay sa pagsikat ng araw na para bang naghihintay sa pagdating ng isang berdugo. Nagising si Sinag na puno ng sigla. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Angelo. Umaasang baka maaga itong nakauwi. Ngunit wala ito. Tanging si Tala lang ang naroon, nakaupo na sa may bintana, tahimik na nagkakape, tila hindi natulog buong gabi. Hindi pa siya umuuwi, ate? Tanong ni Sinag. Sinisikap na itago ang bahagyang pagkadismaya. Hindi pa. Simpleng sagot ni Tala. Ang mga mata ay nasa malayo. Lumipas ang umaga. Nagsimula. Nang mananghalian. Ang bawat oras na dumadaan ay tila isang dagok na unti-unting nagpapabagal sa pagtibok ng puso ni Sinag. Ang sigla ay napalitan na ng pag-aalala. Baka na traffic lang, sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Tala. Hindi na natiis ni Tala. May isang malamig na kaba na gumagapang sa kanyang buong katawan. Tumayo siya. Saan ka pupunta, ate? Titingnan ko lang ang gamit niya, sabi ni Tala. Ang boses ay walang emosyon. Naglakad siya papunta sa maliit na kwarto kung saan nakalagay ang mga gagamit ni Angelo. Sumunod si Sinag. Ang puso ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Binuksan ni Tala ang lumang aparador. Bumungad sa kanila ang isang nakakabinging tanawin. Wala. Walang laman ang aparador. Wala ang mga damit na nakasampay. Wala ang mga sapatos sa ilalim. Wala ang maliit na bag na laging dala ni Angelo. Ang lahat ay malinis na para bang walang sino mang tumira doon kailanman. Baka dinala niya lahat. Nanginginig na sabi ni Sinag, isang desperadong pagtatangka na kumapit sa Pag-asa. Hindi sumagot si Tala. Ang kanyang mga mata ay naglibot sa kwarto hanggang sa may napansin siyang isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Isang maliit na piraso ng papel nakatupi ng maayos. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang
ay tila 1 milya. Kinuha niya ito. Si Sinag ay nasa likod niya. Sumisilip. Ang paghinga ay nanginginig. Binuksan ni Tala ang papel. Nakasulat dito, sa pamilyar na sulat kamay ni Angelo, ang 2 salita lamang. 2 salitang bumasag sa kanilang mundo. Salamat sa lahat. Ang papel ay nahulog mula sa kamay ni Tala. Ngunit si Sinag ang bumagsak. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto. Ang isang mahinang hindi ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Bago ito napalitan ng isang malakas at nakakapanlumong hagulgol. Ang pangarap, ang pag-asa, ang pag-ibig, lahat ay gumuho sa isang iglap. Nakatayo lang si Tala, nakatingin sa kanyang kapatid na durog sa sahig. Walang luha, walang galit, tanging isang napakalaking kawalan. Ang sakit na matagal na niyang inaasahan ay dumating na at mas malala pa ito kaysa sa kanyang inakala. Sa gitna ng pagtangis ni Sinag, isang tunog ang pumutol sa kanilang pagdadalamhati. Isang katok sa pinto, 3 beses. Mahina, ngunit malinaw. Nagkatinginan sila, puno ng pagkalito. Walang sino man ang bumibisita sa kanila. Dahan-dahang naglakad si Tala papunta sa pinto. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Pagbukas niya, isang babaeng hindi niya kilala ang nakatayo roon. Ang damit nito ay luma, ang buhok ay magulo, at ang mukha ay puno ng pagod at desperasyon. Tila naglakbay ito ng malayo. Tiningnan ng babae si Tala. Pagkatapos ay sumilip sa loob ng bahay. Ang boses nito ay pagod at halos paos. Pasensya na sa abala, sabi ng babae. Itatanong ko lang sana, dito ba nakatira si Angelo de Leon? Ang tanong ng babae ay nanatiling nakalutang sa hangin. Mas mabigat kaysa sa lahat ng kasinungalingan ni Angelo. Tinitigan ni Tala ang babae. Ang pagod sa kanyang mga mata, ang desperasyon sa kanyang postura, at sa isang iglap, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang hinaharap na maaaring sinapit din nila ni Sinag. Pumasok ka, sabi ni Tala. Ang boses ay walang buhay. Iginiya niya ang babae sa loob. Napatingin ang babae sa sahig kung saan si Sinag ay nakaluhod pa rin. Umiiyak ng walang tunog. Ang katawan ay nanginginig sa tindi ng pagdadalamhati. Walang nagtanong, ngunit sa mga mata ng babae, may dumaang pagkilala, isang mapait na pag-unawa. Tila nakita na niya ang eksenang ito dati. Ako si Clarice, sabi ng babae. Ang boses ay pagod. Taga Laguna ako. Naupo si Clarice sa isang silyang kahoy at habang nakatingin siya sa kawalan, sinimulan niyang ikwento ang kanyang istorya. Ang bawat salita ay isang pamilyar na bangungot. Isang lalaking nagngangalang Angelo de Leon na dumating sa kanilang bayan, maginoo, at puno ng pangarap. Isang pangako ng isang masaganang negosyo, isang palaisdaan, isang pangako ng pag-ibig at isang magandang kinabukasan. At ang pinakamasakit sa lahat, ibinenta ko ang lupang pamana ng mga magulang ko para sa kanya. Sabi ni Clarice, isang patak ng luha ang sa wakas ay kumawala mula sa kanyang mga tuyong mata. Pagkakuha niya ng pera, naglaho na lang siyang parang bula. Ang bawat salita ni Clarice ay isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Sinag. Ang kanyang pag-iyak ay naging mas malakas, isang tunog ng purong pagsisisi at pagkaunawa sa kanyang katangahan. Ang kwento ay parehong-pareho. Ang modus, ang mga pangako, ang kasinungalingan. Isa lang sila sa mahabang listahan ng mga biktima. Ilang buwan ko na siyang hinahanap. Pagpapatuloy ni Clarice. May nakapagsabi sa akin na nagtago siya dito sa probinsya at kanina lang, sa terminal, may nakakita sa kanya. May nakapagsabi sa akin na sasakay siya ng bus pa Maynila. Ngayong hapon, mula sa terminal na nasa gitna mismo ng pista ng bayan. Ang pista, biglang nag-angat ng ulo si Tala. Ang ingay ng musikahan at tawanan
na kanina pa nila naririnig mula sa malayo ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi iyon ingay ng kasiyahan, iyon ang ingay ng kanyang pagtakas. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Tala. Tinutupok ang lahat ng panlalamig at pagkabigla. Napalitan ito ng isang matigas at nagbabagang galit. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magdadalamhati. Hindi niya hahayaang makatakas ang lalaking sumira sa kanila. Hindi. Mariing sabi ni Tala. Ang boses ay may bagong lakas. Tumingin siya kay Clarice. Hindi siya aalis. Mabilis siyang kumilos. Hinila niya si Sinag patayo. Tumayo ka dyan, Sinag. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit si Sinag ay tila isang basahan. Walang lakas, walang buhay. Bumaling si Tala kay Clarice. Samahan mo ako. Hindi na kailangan pang magtanong ni Clarice. Tumango ito. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng determinasyon. Sabay silang tumakbo palabas ng bahay, patungo sa sentro ng bayan. Ang daan ay puno ng mga taong masayang naglalakad. May mga hawak na lobo at pagkain. Ang hangin ay amoy inihawaw na baboy at matamis na kakanin. Ang masayang musika mula sa perya ay sumasalubong sa kanila. Ngunit para kina Tala at Clarice, ang lahat ng iyon ay isang malabong tanawin lamang. Ang kanilang mga mata ay iisa lang ang hinahanap. Itinulak nila ang mga tao, sumingit sa mga nagkukumpulang grupo, binabagtas ang makulay na daan na puno ng mga banderitas. Teka lang, miss, reklamo ng ilan, ngunit hindi sila huminto. At doon, malapit sa pila ng bus, nakita nila siya, si Angelo. Nakatayo siya roon, kampante, suot ang kanyang pinakamagandang polo, tila isang turistang nagmamasid lang sa kasiyahan. Ngumingiti pa siya habang kausap ang konduktor ng bus. Ang itsura niya ay itsura ng isang taong malaya. Walang inaalala. Nakatakas na. Isang primal na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Tala. Isang sigaw na bumiyak sa ingay ng musika at tawanan. Angelo! Huminto ang lahat sa paligid. Ang mga naglalakad, ang mga nagtatawanan, ang mga nagtitinda. Lahat ng ulo ay lumingon sa direksyon niya. Natigilan si Angelo. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Dahan-dahan siyang lumingon at nang makita niya si Tala at sa likod nito ang multo ng kanyang nakaraan na si Clarice, ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Manloloko? Sigaw ni Tala. Ang bawat salita ay puno ng lason habang naglalakad siya palapit. Ang mga tao ay nagbibigay daan sa kanya na parang isang reyna ng digmaan. Magnanakaw. Tala, ano pong sinasabi mo? Sinubukan pa ni Angelo na umarte. Itinaas ang kanyang mga kamay na parang inosente. Nababaliw ka na ba? Ako? Ako ang baliw? Tumawa si Tala ng mapakla. O ikaw, na akala mo ay makakatakas ka matapos mong sirain ang buhay namin? Sa puntong yon, lumapit si Clarice. Hindi lang buhay nila, Angelo, pati ang sa akin. Nagsimula ng magbulungan ng mga tao. Ang mga kapitbahay na dati humahanga kay Angelo ay ngayoy nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Mga sinungaling, depensa ni Angelo, ang boses ay nagsisimula ng magpakita ng pagkataranta. Hindi ko kilala ang babaeng yan. At ikaw, Tala, ganyan ka ba talaga kapag hindi mo nakuha ang gusto mo? May pruweba ako, mariing sabi ni Clarice. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lukot na litrato. Isang litrato nila ni Angelo, masayang magkayakap at ilang mga lumang sulat. Iyon na ang huling patunay. Ang mga bulungan ay naging sigawan ng galit. Ang mga tao ay nagsimula nang lumapit, paikutan siya. Ang dating hinahangaang dayo ay ngayoy isang daga na na-corner. Wala nang kawala, wala nang lusot. Ang kanyang maskara ay tuluyan nang natanggal. At sa ilalim nito ay isang halimaw na puno ng galit at desperasyon. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang masisisi. Ang kanyang mga mata
ay napako sa isang direksyon. Kay Sinag, nakadarating lang, humahabol. Ang muka ay basang-basa ng luha. Sa harap ng buong baryo Pag-asa, itinuro ni Angelo si Sinag at sumigaw. Ang boses ay puno ng kamandag. Ibinubuhos ang lahat ng sisi sa pinakamahinang biktima. Hindi ko siya pinilit. Siya ang may gusto. Kusa niyang ibinigay ang lahat dahil tanga siya. Ang mga huling salita ni Angelo, dahil tanga siya, ay tila isang bala na tumama sa gitna mismo ng kaluluwa ni Sinag. Ang ingay ng mga tao, ang pagdating ng mga pulis, ang marahas na pagkaladkad kay Angelo palayo. Lahat ay naging isang malayong ugong sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw, ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isipan ay ang salitang yon. Tanga. 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 Iyon ang hatol sa kanya, hindi mula sa batas, kundi mula sa lalaking minahal niya ng buong puso. At sa harap ng lahat ng taong nakakakilala sa kanya, sa mismong baryong tinubuan niya, naramdaman na lang niya ang isang kamay na humila sa kanya. Si Tala. Walang salita, walang tingin. Hila-hila lang siya nito, palayo sa nagkakagulong mga tao, palayo sa kahihiyan. Ang paglakad nila pabalik sa kanilang bahay, ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Sinag. Ang bawat pares ng matang nadaraanan nila ay tila isang matulis na sibat. Ang bawat bulungan na naririnig niya sa kanyang likuran ay isang batong ipinupukol sa kanila. Kawawa naman sila. Narinig niyo ba? Niloko daw. Pero kasalanan din nila. Bakit kasi nagtiwala agad? Isang lalaki lang, pinakasalan ng dalawa. Ano bang aasahan mo? Hindi nagangat ng tingin si Sinag. Nakayuko lang siya. Ang mga mata ay nakapako sa alikabok ng daan. Nais na sana'y lamunin na lang siya ng lupa. Ang baryo Pag-asa, ang lugar na dati niyang kanlungan, ay isa na ngayong kulungan ng kahihiyan. Pagdating nila sa bahay, isinara ni Tala ang pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang pinal na paghihiwalay sa mundo sa labas. At sa katahimikan ng kanilang tahanan, ang lahat ng lakas ni Sinag ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya, dumausdos sa may pinto. Ang pag-iyak na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ngunit hindi ito simpleng pag-iyak. Ito ay isang hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang durog na puso. Isang tunog ng purong pagsisisi at sakit. Kasalanan ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Paulit-ulit na pinapalo ang kanyang dibdib. Kasalanan ko lahat. Ate, patawarin mo ako. Kasalanan ko. Inalala niya ang bawat pagdududa sa mga mata ni Tala, ang bawat babala na binaliwala niya. Inalala niya ang bawat kasinungalingan na sinabi niya, ang bawat sikretong itinago niya. Siya ang nagbigay daan sa halimaw sa kanilang tahanan. Siya ang sumira sa kanilang buhay. Sana nakinig ako sa'yo, hagulgol niya. Ako ang sumira sa atin, ate. Ako ang tanga. Ako. Nakatayo lang si Tala sa gitna ng sala, pinapanood ang kanyang kapatid na nagluluksa hindi lang sa nawalang pera o pag-ibig, kundi sa nawalang tiwala at dignidad. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay dahan-dahang namatay, napalitan ng isang napakalalim na awa at pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagsalita. Hindi niya sinabing, sinabi ko sa'yo. Hindi niya sinabing, okay lang, dahil hindi okay ang lahat. Sa halip, umupo siya sa sahig sa tabi ni Sinag at sa gitna ng pagwawala nito, niyakap niya ito. Sa una, nagpumiglas si Sinag, tila hindi karapat-dapat sa yakap na yon. Ngunit hinigpitan ni Tala ang kanyang pagkakayakap, isinubsob ang mukha ng kapatid sa kanyang balikat. Hinahayaang doon ibuhos ang lahat ng luha, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi. Naramdaman ni Sinag ang init ng yakap ng kanyang ate. Ang pamilyar na yakap
na nagpapakalma sa kanya mula pa noong bata sila. Ang yakap na nagsasabing, "Nandito ako." At sa loob ng yakap na yon, umiyak siya nang umiyak hanggang sa halos maubusan na siya ng hininga, hanggang sa ang mga hagulgol ay naging mahinang hikbi na lang. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon, dalawang basag na kaluluwa na muling naghahanap ng paraan upang maging buo. Nang sa wakas ay kumalma na si Sinag, bumitaw si Tala at tiningnan ang kapatid. Pinunasan niya ang mga luha sa mukha nito gamit ang kanyang mga daliri. "Hindi lang ikaw," mahinang sabi ni Tala. "Dalawa tayo dito." Umiling si Sinag. "Pero ako ang..." "Shh!" putol ni Tala. "Tapos na yon." Tumingin siya sa paligid ng kanilang bahay. Ang mga pader na saksi sa kanilang paglaki, ang mga gamit na puno ng alaala. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay nabahira na ng kahihiyan. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Iyon ang katotohanang pareho nilang alam. Ang Baryo Pag-asa ay hindi na kanilang tahanan. Tumayo si Tala at inilahad ang kanyang kamay kay Sinag. Nag-alinlangan sandali si Sinag bago ito tinanggap at nagpatulong tumayo. "Mag-impake ka na," sabi ni Tala. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. "Kuhanin mo lang ang mga importanteng gamit, ang litrato ni nanay at tatay, ang mga damit mo. Aalis tayo." Saan tayo pupunta?" tanong ni Sinag. Ang boses ay halos wala na. "Kahit saan," sagot ni Tala. Tinitingnan ang daan sa labas ng kanilang bintana. "Kahit saan, basta malayo dito. Magsisimula tayo ulit. Tayong dalawa." Walang nang nagreklamo. Walang nang nagtanong. Sa katahimikan, sinimulan nilang iligpit ang mga natitirang piraso ng kanilang buhay. Inilagay nila sa isang lumang maleta ang iilang damit, ang nag-iisang litrato ng kanilang mga magulang, at ang kaunting pera na naitabi ni Tala ng palihim. Iniwan nila ang lahat ng iba pa, ang mga sirang pangarap, ang mga masasamang alaala. Nang handa na ang lahat, tumayo sila sa may pintuan. Sa huling pagkakataon, pinagmasdan nila ang loob ng bahay na naging saksi sa kanilang kapanganakan, kaligayahan, at sa kanilang pinakamalaking kabiguan. Pagkatapos, tumalikod sila. Sabay silang humakbang palabas, isinara ang pinto sa kanilang likuran, at nagsimula silang maglakad palayo. Papalubog ang araw sa kanilang likuran nang hindi na muling lumilingon. Ilang taon ang lumipas. Ang maalikabok na daan ng Baryo Pag-asa ay napalitan ng sementadong kalsada ng siyudad ng San Roque. Ang amoy ng alat ng dagat ay napalitan ng samyo ng nilutong ulam at bagong saing na kanin. Dito sa isang abalang kanto, nakatayo ang isang maliit na karinderya na laging puno ng tao. Sa itaas ng pinto nito, isang simpleng karatula ang nakasulat, "Karinderya, bagong umaga." Sa loob, ang lahat ay kumikilos ng may perpektong koordinasyon. Si Tala, na ngayon ay may ilang guhit na ng karanasan sa gilid ng kanyang mga mata, ang siyang nasa kaha. Ang kanyang nangiti ay kalmado at ang kanyang mga kilos ay tiyak. Si Sinag naman, ang kanyang buhok ay laging nakatali. Ang siyang abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang kanyang tawa ay madalas marinig, malaya at walang bahid ng bigat. Ang dating sakit sa kanilang mga mata ay napalitan na ng kapayapaan. Ang dating pait ay napalitan na ng pag-unawa. Sila'y isang perpektong makina na umaandar hindi sa langis, kundi sa tiwala at sa isang pagmamahalang sinubok ng apoy at muling binuo mula sa abo. "2 order ng adobo, Sinag," sigaw ng isang construction worker. "Sandali lang po, kuya." Masayang sagot ni Sinag habang mabilis na iniaabot ang isang plato ng sinigang sa kabilang mesa. Si Mang Tonyo, isang matandang tricycle driver na kanilang suki,
ay napangiti habang umiinom ng kanyang kape. "Hay nako, kayong dalawa," sabi niya kay Tala. "Ang sipag ninyo, kay gaganda pa. Ang tanong ko lang, bakit hanggang ngayon ay wala pa kayong mga asawa? Siguradong mahaba ang pila ng manliligaw ninyo." Isang tanong na dati magdudulot ng kirot, ngunit ngayon ay sinasagot na lang ng isang matamis na ngiti mula kay Tala. Tumingin siya kay Sinag na sakto namang napatingin sa kanya at nagkaintindihan sila sa isang saglit na tinginan lang. Ngumiti si Tala kay Mang Tonyo. "Ay nako, Mang Tonyo, hindi na po namin kailangan yon." "Aba, bakit naman?" Nagtatakang tanong ng matanda. Sumulyap si Tala sa kapatid niya na ngayon ay nakangiti na rin habang nagpupunas ng mesa. "Dahil natagpuan na po namin ang pag-ibig na buo." Mahinahong paliwanag ni Tala, ang bawat salita ay may bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Isang pag-ibig na hindi kailangang paghatian at hinding-hindi kami iiwanan. Natahimik si Mang Tonyo at pagkatapos ay dahan-dahang tumango na para bang naintindihan niya ang malalim na kahulugan sa likod ng mga simpleng salita. Dumating ang dapit hapon. Ang mga customer ay unti-unti nang nawala. Ang dating maingay na karinderya ay napuno na ng katahimikan. Sabay nilang sinimulan ang pagliligpit. Si Tala ang naghuhugas ng mga huling plato, habang si Sinag ang nagpupunas ng mga mesa at nagwawalis sa sahig. Isang pamilyar na ritual na ginagawa nila gabi-gabi. Nang matapos sila, sabay silang naupo sa isa sa mga mesa. Bawat isa ay may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Sa labas, ang ingay ng syudad ay unti-unti nang humihina. "Naalala mo pa ba, ate?" Biglang tanong ni Sinag. Ang boses ay mahina. Hindi niya kailangang sabihin kung ano. Alam na ni Tala. Ang kanilang dating buhay, ang kanilang dating bahay, ang sakit. Tumango si Tala. Sumimsim sa kanyang tsaa. "Oo naman. Minsan, napapanaginipan ko pa rin," pag-amin ni Sinag. "Pero hindi na masakit. Parang nanonood na lang ako ng isang lumang pelikula tungkol sa ibang tao. Dahil ibang tao na tayo ngayon," sabi ni Tala. At sa unang pagkakataon, inabot niya ang kamay ni Sinag sa ibabaw ng mesa at pinisili ito. Mas matatag, mas matalino, at mas buo, dagdag ni Sinag, ngumiti. Tumayo na sila. Pinatay nila ang mga ilaw, isinara ang mga bintana. Ang huling sinag ng araw ay dumadampi sa karatulang bagong umaga. Isinara ni Tala ang pinto at ikinandado ito. Sabay silang naglakad sa ilalim ng mga ilaw poste ng San Roque. Ang kanilang mga anino ay magkadikit, humahaba sa kanilang harapan na para bang iisa. Walang kotseng magara, walang malaking bahay, walang lalaking nasa kanilang tabi. Ngunit mayroon silang kapayapaan, mayroon silang pag-asa, at higit sa lahat, mayroon silang isa't isa. At sa kanilang bagong mundo, iyon ay higit pa sa sapat. Iyon na ang lahat. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng magkapatid na sina Tala at Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama namin sa bawat kabanata. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang binubuo ko ang buhay ni Tala at Sinag, sila ay tila naging mga tunay na anino sa aking isipan. Naramdaman ko ang kanilang mga pighati, ang kanilang mga pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanilang hindi natitinag na pag-asa. Ang kanilang salaysay ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay may maraming mukha at ang pinakadalisay sa mga ito ay ang pag-ibig na handang magpatawad. Ipinakita nito na ang kapatawaran, gaano man ito kahirap, ay hindi isang regalo para sa taong nagkamali, kundi isang susi na ipinagkakaloob natin sa ating sarili upang mapalaya ang puso mula sa bigat ng nakaraan. Ipinakita rin nito na laging merong isang bagong umaga na naghihintay
gaano man kadilim ang gabing ating pinagdaanan, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na habang buhay ninyong dadalhin? Ang inyong mga komento ay magsisilbing ilaw at inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso.